Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisno kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryong makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Good evening. Magandang gabi po. Ben Paipon po para sa ating Your Honor, please. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Imbitado na po kayo sa ating programa. Alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. And tonight is Friday, November 26. Sa lahat ng mga may birthday po sa araw na ito at sa gabing ito, happy birthday po. And may you have more birthdays to come. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabing ito ho, mga
kababayan, magaganda po ang issues natin ito. Meron pong politika, meron pong West Philippine Sea, at sa wakas po, dumalaw muli sa Senado ang magkapatid na Dargani at meron pang paiyak-iyak ngayon. Si Mohit Dargani naiyak-iyak sa kanyang testimonya dito po sa Senado. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Gusto ko munang unahin po natin itong sagot ng Pilipinas sa demand ng China po. Alam po ninyo, ang bansang China talagang walang pukdat po ang pambubuli ho sa ating mga government officials. Awang-awa na po ako sa ating mga government officials, pero hindi kay Pangulong Duterte sapagkat hindi naman siya binubuli eh. Magkaibigan sila ni Xi Jinping eh, pero ito mga matitinong government officials natin, ito po yung na nabuburyong, hindi po nila alam kung paano sanggain ang China. Ngayon po, meron pong demand ang China sa Pilipinas. Ito na po alisin ang barkong BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. This is not a request. This is a demand from China. May sagot na po ang Pilipinas po dyan, but not coming from President Duterte. Ito ay nanggaling po kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Ayan. Kaya kung meron tayong pasasalamatan dito, hindi si Pangulong Duterte. Ito yung mga professional officials po natin ng sandatahang lakas ng Pilipinas. At least kumakatawan sa Armed Forces of the Philippines being the Secretary of the National Defense. Ayan. Ano ang sagot ng Pilipinas sa China? Ang sabi po ng Pilipinas po sa pamamagitan po ni Secretary Lorenzana. Ito po. Ang Ayungin, yun yung area na yan, mga kababayan, has been awarded to the Philippine government as its economic exclusive zone. 1980 pa po. At ang nag-award po dyan, walang iba kundi ang United Nations, and kabahagi po dito ang bansang China. A 1980 treaty on sea borders that China had signed awarded EEC to the Philippines in 1980. China should abide by its international obligations that it is part of. Kabahagi po ang China ho dito eh. Pero bakit po niya kinakaligtaan at hindi po niya nire-recognize? Ay dahil siguro sa tindi po ng kanyang pangangailangan, hegemonistic activity in the South China Sea. Yan po ang hindi na po mailingid, hindi na po maitago ng bansang China kahit pa sabihin po sa atin. Sinabi po niya sa ASEAN Summit, summit ng mga Association of Southeast Asian Countries or Nations. Sabi niya, hindi naman po ako nangaagaw eh. Sinasabi ko na, amin ito, sabi ng China eh. Pero alam ninyo mga kababayan, also in 2016, also the United Nations, of which China is also a part. Sinasabi po, atin ito eh. In other words, we have legal basis of ownership. Tayo po ang may-ari sa bahaging yan ng karagatan. We can do, sabi nga ni Secretary Lorenzana, we can do whatever we want in that part of the sea because it is ours. It belongs to the Philippine government. Sa 2016 Arbitral Tribunal po, pinawalang visa po ng arbitral body ng United Nations. Ang claim
ng China na kanila po ang 80% of the whole West Philippine Sea using the what they call the nine dust line. No? Meron daw po silang mapa. Ang tawag po nila nine dust line. Indicating there na 80% of the West Philippine Sea kanila. Ito po ay binoid. Ibig sabihin, pinawalang bisa po ng arbitral tribunal at dahil po dyan, walang karapatan ang China in any manner as far as the international community is concerned or international law is concerned, wala pong pag-aari ang China dyan sa West Philippine Sea. Pero it continues to bully smaller nations. Kanya po, ang Pilipinas, sinaantay ko po na magsalita po ang ating pamahalaan dito sa demand ng China para alisin po natin yung ating barkong sira. Yung BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Nakaparada nga naman o dyan eh. Pambungad talaga. Hindi mo mapasok yung Ayungin Shoal na hindi ka dadaan dyan sa sirang barko ng Pilipinas. But it has its purpose there. Napakaganda po ang kinatatayuan ng BRP na kahit hindi na po umaandar yan, meron pong intensyon. Ayan. So, maliwanag na ho dito mga kababayan. Wala pong karapatan ang China na ibuli ho tayo sa area where yung parting yan ng Ayungin Shoal has been awarded to us as our exclusive economic zone. Parte po ng teritoryong Pilipinas, yung sinasabi po ng China. Ang aabangan na lamang po natin, ano ang susunod na gagawin ng bansang China. Halimbawa, hindi tayo tumatalima po sa kanilang kagustuhang tanggalin po yung BRP Sierra Madre. Ano ang sa tingin po ninyo? Ano sa tingin po ninyo ang susunod na gagawin ng bansang China? In the same manner mga kababayan ko, whatever China demands after that or is going to do after this, ano sa tingin nyo ang dapat tugon naman ng mga Pilipino? So dalawang bagay yan Ano ang gagawin ng China ngayon na tinanggihan natin sila? At kung sakasakalit may gagawin ang China, ano naman ang tugon ng bansang Pilipinas at mga kapwa Pilipino po natin? Ayan. So ito po ang pag-uusapan natin sa kabuuan ng ating programa ngayong gabing ito. I wish I've been clear sa pagbibigkas natin kung ano ang pakay natin mangyari po sa gabing ito. Gusto ko pa lamang malaman yung sentimiento ng ating mga kababayan in the face of this continuing aggressiveness of China against the Philippines. Hindi niya magagawa sa Indonesia. Hindi po niya nagawa sa Vietnam. Pero bakit sa Pilipinas? Nanggagalaiti ang bansang China. And China considers us its friend. Kaibigan daw tayo. Talaga naman. Komunista talaga mga kababayan Hindi mo maintindihan dahil komunista talaga. Because we are not communists. Mercy Ong, Ed Bausa and Josephine Roquero are now watching with you. Gandang gabi po. Good evening po Kuya Ben, Paipon, and Madam Lynn. Ingat po lagi, stay safe po, and God be with you always. Joanna De Castro Francisco. Gandang gabi po, Sir Ben, at sa lahat. Magandang gabi po, ma'am. Okay. Ed Bausa, magandang gabi Ben. At mga ka-viewers ng Your Honor, please. Gandang gabi, Ed. Caridad Basanyes. Magandang gabi, sir. Good evening, ma'am. Jomay Memar, watching na po. Alan Afable Obrero. Ito, may masasabi ho dito. Ang tanong dito, Alan, kung sakasakali nabubuelta ang China, at pilitin po ang Philippine government,
of Philippine government na alisin ang BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Ano ang gagawin ni Alan Afable Obrero? Oh, you better talk now, Alan. Ha? You're on the spot. Jomay Memar, magandang gabi po. Sir Ben, good evening. Oh, gandang gabi po. Hindi ko na alam kung sino ito. Ang pangalan po ay nakasulat po sa salitang Banyaga. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben. Paipon and Madam Lynn, blessed Friday, and Your Honor, please keep safe always. Take care of your health, and God bless all BSC family and all viewers, and more power to your program. God bless and God first. Yan ang sabi po ni Ma'am Josephine Roquero. Tapos lots of love na po siya, with a big heart and a big smile. Nandyan na rin po si Catherine Calvin. Catherine Calvin is watching now. Good evening, Catherine. Lilian Gabriel, blessed Friday po, Tata Ben Paipon and your best universe. Stay safe and healthy. Hello, Kuya Andy Lozon. Hi, Boracay. Hello to Mr. President Yud Salaw. Ay, Mr. President, kamusta na ako? Hindi na tayo nagkikita, hindi na tayo nagkakausap. And Madam Geneva Salaw, Ma'am Jean, good evening, BSC family, board members, God bless, God first, done sharing na po. Tuloy-tuloy na ito. Ma'am Lilian Gabriel, bukas po ang kanyang programa, alas 10 ng umaga hanggang alas 12. Libreng kaalaman. Ayan. Kinabukasan, araw po ng linggo. Kantang halian naman po yan. Alas 11 hanggang alauna ng Ponha. Ayan si Ma'am Lilian Gabriel. Meron po siyang educational program at meron din po siyang entertainment program. Ito, si General Ram Balonso. Good evening po, Ninong Ben. Ninong pa rin, Padre. Inirekomenda na kita kay Cathy. Huwag kang mag-alala. Ram, good evening to you and to your family. Jose Gregorio Clemente, tila nawawala na ang kapangyarihan ni Duterte. Samantalang meron pa siyang 7 buwan na lang sa pagka-presidente. Palagay ko ay malapit na ring mawawala ang kanyang kapangyarihan sa COMELEC. Ay patay tayo dyan. At Korte Suprema. Lame duck na nga. Walang kaduda-duda. Batas na ngayon ang susundin ng mga opisyales na dating takot sa kanya. Yan ang komentaryo ni Mr. Jose Gregorio Clemente. Ayan Kokok Giovanni Pinuela is watching. Kokok Giovanni Pinuela. Good evening, Sir Ben. Have a nice weekend to all. Belated happy birthday to your daughter, si Nicole. Ayan. Birthday pala, Nicole. Hindi ka pala nagpadala dito ng pansit. Napag-grab mo na sana eh. Ay, alam ko naman, New Jersey lang naman yun eh. Di ba? Kaka, good evening. Nandyan yung mga utol ko, dyan sa New Jersey din. Alright. Ayan, nabasa na natin yan. Si Caridad. Magandang gabi po. Nagtatanong, bakit wala naman tanong dito ngayon? Kanina. Nasa ano ba? Anyway, Ma'am Caridad, sino ang presidente ko? Makinig ka dito sa ating broadcast. Mamaya, malalaman mo kung sino talaga ang napupusuan ni Tata Ben Paipon. Hindi ko naman po nilalako. Hindi ko naman po pinipilit sa inyo na sumunod po kayo sa
sa kagustuhan po ni Tata Ben Paipon. Pero para sa akin, sa tama lang. Ha? Yan, sa tama lamang. Yung makita ho natin yung tama na may ginagawa at may gagawin para sa atin at ang kanyang puso po ay talagang busilak para sa bawat Pilipino. Ha? Okay? Areglado. Mamaya po. Ano yan? Bakit sumasabay itong isa? Alright, ho. Kokok, good evening, Sir Ben. Have a nice weekend to all. Good evening, ha? Bong Penisa. Oy, para sa linggo naman po ito, ho. Si Bong Penisa, magandang gabi, Tata Ben. Ha? Only business po ni Mr. Bong Penisa, only business talk. Ha? Yan. Sundays po, alas 9:30. Yan. Hanggang alas 11 ng umaga. Every Sunday po yan. Okay, kasama po si Simon Garfunkel. Simon Garfunkel. Simon. Alright, oh. Panoorin po ninyo sila. Napakagandang yan. Matututo po ko tayo sa mga negosyo. Oh. Ayan. Only business talk. All about business from entrepreneurship to successful business flights and more. Yan, si Bong Penisa and partner, si Simon. Sundays, alas 9:30 hanggang alas 11 ng umaga. Okay? We are watching, sabi magandang gabi Tata Ben and Ma'am Lynn, we are watching. More power to you and all our BSC programs. God bless us all. Alam niyo ho mga kababayan, talagang panahon na matuto po tayo magnegosyo. Sa totoo lamang ho, hindi po tayo tinuruan ho from grade school to college ho. Maliban na lamang po kung talagang major mo na yung course, no? Business. But we never have idea ho paano magnegosyo. Itong kakulangan natin, unlike other countries and other citizens of the world, magagaling ho sila magnegosyo eh. Kasi kasama na po sa curriculum po yata nila ng kanilang edukasyon. Oh, eh dito po sa ating bansa ho, iba ho eh. Mag-aral ka para magtrabaho, mag-empleyo. Yan ang atin eh. Hindi po yung inihahanda. Oh, mag-aral ka anak para ikaw ang maging amo. Oh, sa negosyo mo. Ito, hinahanda ho natin yung ating sarili para magtrabaho, maging alipin eh. Hindi naman po masama lahat. Hindi naman lahat na magiging boss. Pero at least we should have that opportunity ho, na mag-handle ho ng negosyo. Kasi yan naman talagang dapat ho eh. I've been advocating for this ever since. Kanya maganda ho ito kay paring Bong Penisa ho. Bong, do more about it. At talagang igihin po ninyo ang pakikipag-usap sa ating mga kababayan. Matuto sila magnegosyo sapagkat ito po ang dapat po natin. Baguhin natin ang ating mentalidad ho, mga kababayan. Hindi po tayo nararapat lamang na magiging alipin. Hindi po tayo po pwede magiging tagasunod na lamang ho. Dapat naman tayo magpasunod. Tayo naman po ang amo. Lahat na lamang ho tayo nag-aaral para magtrabaho, para maging tagasunod. Hindi po yata maganda yan. We have to give our students the opportunity to lead. Oh. Yan ang kailangan doon natin. Sana ho. Kaya ito ho mga kababayan, I am strongly promoting, advocating that you watch, manood, makinig sa Only Business Talk ni paring Bong Penisa. Yan. At syempre po, libreng kaalaman ni Ma'am Lilian Gabriel. Ito naman po yung mga dapat po ninyong malaman. Meron po kayong problema sa katao ninyo. Hindi po kayo makalakad-lakad dahil namumulikat na ho yung mga kabintihan ninyo. Meron po mga pamamaraan si Ma'am Lilian na para bumalik po kayo dyan. Kokok, Giovanni Pinuela, thank you po. Nasaan si Nicole?
Nandyan ba sa tabi mo? Kasi birthday niya, kantahan natin yan. Oh? Nicole, happy birthday! Yeah! Nicole, happy birthday from all of us here. Sa your honor, please. At syempre, Broad Streamcast Communicators. We greet you, happy birthday. Sana ho, yung blessings ng Panginoon ay sumaiyo lagi. Ha? At dagdagan pa para sa paglaki mo at pag-arap sa kinabukasan. Magiging matagumpay ka. Ha? From all of us here, pati mga parents mo, happy birthday, Nicole. Ako, may sagot na si Coco. Salamat na po. Padala na ng pansit. Masarap ang pansit. Happy birthday, Nicole. Happy birthday, ha? Sabi niya, salamat po. Sabi ni Nicole from the father. Thank you very much. Kasiyahan po namin na batiin ka ng happy birthday on your birthday. Okay? Maraming salamat. Josephine Roquero, ha? Kailan kaya matatapos sa problema ng gobyerno sa mga inchik na yan sa Philippine Sea? Sino kaya ang makakapagpaalis sa mga inchik sa Pilipinas o sa Philippine Sea? Sa makakaupo na presidente sa 2022, inaabangan na lang ng mamamayan kung sinong pangulo ang makakapagpaalis sa mga inchik sa Philippine Sea. Yan ho ang gusto malaman po ni Ma'am Josephine Roquero. Ako rin ho, Ma'am Josephine, talaga this is one issue that our presidential candidates should really tackle and should talk to the people. Hindi po basta-basta problema ho ito. Napasimulan po kasi ng ating Pangulong Duterte, mali. Mali na pamamaraan ho. Nakipagkaibigan po kaagad sa China ho. Kinalimutan po ang kahalagahan po ng ating alyansa with the United States and other allies in the West. Para bagang binasura po ni Pangulong Duterte ang Amerika. Ngayon, nagkukumahog siya. Ngayon at wala na usang kapangyarihan, lame duck na ito. Ngayon lamang po nagsasalita. Pero ano pong mangyayari sa inyo, Mr. President? You're going out of your powers already. Mawawalan ka ng kapangyarihan. Pati si Bongo, hindi na maniniwala, mananalo po siyang presidente. Kanya, nagdadalamhati na po si Bongo Ayaw na niyang maging presidente dahil hindi po talaga mananalo even with your support. Really? Talaga ho, mga kababayan. Kasi nararamdaman po ni Bongo na nauubos na po yung kapangyarihan po ninyo. Take a look at this, mga kababayan. Bongbong Marcos, BBM, lumalabas po na hindi po sa makakampi ng Pangulong Duterte. Okay? Ang ipinaglalaban po ni Duterte, ni Digong, etong si Bongo. Yan ang presidente ng Pangulong Duterte. Di ba? Hindi po si BBM. O anong ginagawa po ngayon ng mga BBM? Nagbuo po sila ng partiho
another party. Ang tawag po sa kanilang partido ngayon, pero hindi po sa COMELEC na ito, sa kanilang sarili na lamang po. Uni-Team. To a point, ang sinasabi po nga ng kaalyado ngayon ng Pangulong Duterte, ito pinagkakaisahan na ho ang Pangulong Duterte. Naku, Diyos ko po. Saan kaya pupulutin po ang Pangulong Duterte kapag ho, napabayaan po niya ang kanyang sarili sa halalang ire? Isipin po niyo, sabi po ni Butch Belhica, federalismo, ito po chairman ng federalismong dakilang dugo, samahan. Parang ganun yung kanilang partido po eh. Mga kaalyado daw po ng Pangulong Duterte, nakalimutan na po ang ginawa ng Pangulong Duterte sa kanila. Iba na ho ang kanilang sinusuportahan at hindi na po sinusuportahan ang kanilang Pangulong Rodrigo Duterte. Saan po pulutin po si Pangulong Duterte? Isipin nga naman po ninyo mga kababayan ko. Unity talks about, isipin ho ninyo Gloria Macapagal Arroyo. Dating presidente mo yan. Kilala ho ninyo si Ma'am Gloria Macapagal Arroyo? Nako talaga. Fidel Valdez Ramos. Sino bang kalaban ni Fidel Valdez Ramos noon? Miriam Defensor Santiago. Anong nangyari ho? Di po ba natalo po si Miriam Defensor Santiago sapagkat meron din pong balitang may dayaan sa halalan. Matatandaan po ba ninyo yun? O si Gloria Macapagal Arroyo, sinong kalaban nun niya? Di po ba? Etong si Fernando Poe Jr. Di ba? Matatandaan po ninyo, matunog na matunog. Even today. Hello, Garcia. Hello, Garcia. Ito po ang kakampi ni BBM ngayon, mga kababayan. Of course, I don't know, but baka nagluloko-lokohan naman po ito si Mr. Digo. Baka kakampi rin po siya ng kanyang mga kapwa-presidente. Kaya isama na po natin siya sa kanilang uni-team. Kunwari lang nagkukunwari lang itong si Digong mga kababayan. Pero kasabwat po siya sa uni-team na susuporta kay Bongbong Marcos. Okay? BBM. Nandyan po siyempre, ang nanay ng dakilang former Senator BBM, si Madam Imelda Romualdez Marcos. Kilala naman po niyo ito, First Lady, par excellence. Kahit saan, talagang tinitingnan ng buong mundo, especially leaders of the world. Basta't nakabihiso yan. Talaga naman pong Madam First Lady. Pero alam po ba ninyo kung ano ang sinapit po ni Madam Imelda Marcos dito sa kanyang sariling bayan? Convicted po siya ng Sandigang Bayan of 7 counts of graft and corruption. My friends, mga kababayan ko po. So ito po yung mga bumubuo ng unit team ni BBM. Nakakulong dati Gloria Macapagal Arroyo. Erap. Pasang Masta, hindi po Pasang Masta. Persang Masang Pilipino sa kanya pagkakasabwat na lahat ito. Nakakulong din po. Si Bong Revilla. Si Jinggoy Estrada di po ba nakakulong po mga ito? Di po ba plunder ang kanilang ano tayo makakasuporta sa ganito mga kababayan? So ito, sabi nga po ng iba po natin mga nakakausap, ito, kabubuo lamang po yung unit team. Baka bukas makalawa, mabubuwag na. I do not know really mga kababayan. Pero, pati na po yung federalismo, ng dakilang dugong samahan ni Mr. Butch
Belgica naghihinanakit sapagkat yung mga dati nilang kasama ho na talagang 100% for Mr. Duterte ngayon po ay nasa ibang nasa isang ibang bahay na raw po o nangapit bahay. Iniwanan na po si Pangulong Duterte. Kanya ho, pati si Bongo, nag-iisip na rin pong tumiwalag. Hindi ko alam kung there appears to have been a report already this afternoon na nagsasabi mukhang umatras na nga po si Mr. Bongo. Pero there is no assurance yet. Wala pa po tayong confirmation as to the report na nagbitaw na po si Mr. Bongo sa pagiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siguro bukas po malalaman po natin. Charlie Fry, baka meron kang report ngayon dyan tungkol kay Mr. Bongo. Please share that with us. Okay? Ariglado po. So, iba pang mga usapin ho, mga kabayan ho, dito po sa ating Your Honor Please. Nandyan po yung Dargani, yung magkapatid na Dargani. Sa wakas po, nag-appear po sila ulit dito sa Senado. At umabot po sa punto na naiyak-iyak ho si Mohit Dargani. Ito po yung Secretary Treasurer ng Pharmally. Maalala po ninyo mga kabayan, itong Dargani ho ay nag-attempt na tumakas ng bansa via Davao Airport of all places, Davao pa. Siguro ang tingin nila safer po o safest place ang Davao City because that is the residence of their friendly president. Unfortunately, Davao City Airport was not friendly for them. Ang nagturo po sa mga Dargani, mga government officials din. Kanya, dito po sa ating bansa ho ngayon mga kababayan, wag po kayong magtitiwala na lahat na lamang ay pwedeng bayaran. Meron pang mga Pilipino na talagang bukal sa kanila ang maglingkod sa kanilang kapwa, paglingkuran ang kanilang gobyerno para mapabuti po ang ating pamayanan. There are still Filipinos who have that blood, really, real blood of a Filipino po. Kaya saludo po tayo dito sa mga nagturo sa Sergeant at Arms ng Senado para mahuli itong mga magkapatid na Dargani. So lumilitaw ho dito sa kwento ni Dargani, ito si Mohit. Hindi naman daw po talaga sila tatakas. Sasabihin mo sa atin ngayon yan. Hindi kayo tatakas nasa aeroplano na ho kayo. Ay, hayop naman talaga ito. Kasinungalingan na ho ito Pagkatapos sasabihin mo, may sakit na yung kapatid mo at yung nanay mo. Medyo, anak, Diyos ko po dahil. Ano ba Baka gusto lang po ninyo makaiwas. Gusto lang ninyo makaiwas. Hindi mo naman po kayo mapaparusahan ng ganyan Kung makikisa naman po kayo sa katotohanan. The Senate would like only to have those records that you have been telling us. Ano po ba? Meron po ba kayong binayaran na buwis and so on and so forth? Pinasusumpi na po si BIR gusto nyo magalit ang Senado. Naggalit niya po sa inyo. May masasangga po ba ninyo yan? Ito si Michael Yang mga kababayan. Kaibigan din po ng Pangulong Duterte. Magagaya po ito sa mga Dargani. Pati si Mr. Lau, mga kababayan. Ito si Michael Yang. Si Michael Yang. Nagparating na po sa Supreme Court. Nagpapasaklolo na po sa Supreme Court na pigilan daw po ang Senado na arestuhin siya. Ay, malalaman natin kung saan panig ang ng daigdig ang Supreme Court ngayon mga kababayan. Malalaman natin yan sa pamagitan po ng appeal ni Mr. Michael Yang. Gusto niyang wag siyang arestuhin
ng Senado. Pero hindi po mangyayari ho yan. Sa tingin ko lamang ho mga kababayan, may kapangyarihan po ang Senado na is-cite in contempt ang anumang ang sino mang resource person na hindi tumatalima sa tamang gawain in aid of legislation ng Senado. Kapangyarihan po ng Senado ho yan. Embedded do sa kanila in aid of legislation. Not even the President, hindi pwedeng sanggahin ng Pangulo yan. Kanya makikita ho ninyo pag magdesisyon ang Korte Suprema tungkol ho dito sa final para mabura yung executive order ng Pangulong Duterte, makikita ho ninyo. Even in the United States of America, mga kababayan, ginagamit po nila executive privilege. Kahit na wala na nga sa pwesto yung si Mr. Trump, executive privilege pa rin po sa kanyang mga dating mga opisyalis ho. Ay anong nangyayari ho ngayon? Makukulong na ho yung mga dating matataas na opisyalis ni Mr. Trump sapagkat nagmamalaki po sila sa Kongreso. Iniimbestigan po yung January 6 siege sa kanilang Kapitolyo. At tinitingnan po ng Kongreso kung anong partisipasyon nito mga high-ranking officials of the Trump Organization before. Nagmamalaki ho sila. Palagi nilang sinasabi, wag kayo makinig dyan. Ginagamit po nila yung executive privilege of the past president. Hindi po kinatigan ng korte. Kaya makukulong po mga ito. Ganyan din po mga Philippine officials na nandito ho sa atin ngayon. Mr. Lau, yung PSDBM, wag ka nang magtago, sir. Wag ka nang magtago. The long arm of the law will catch up on you. Maybe not at this time, Kasi si Pangulong Duterte pa ang nandyan. Paano kung iba na ho? So, si Isko Moreno ang maging president, si Leni Robredo ang maging presidente. Padidisqualify daw po si Bongbong. Pero hindi ko alam kung... incidentally, nagsimula na po ang COMELEC na dinggin, yung disqualification case ni Bongbong Marcos dyan sa COMELEC Palacio del Gobernador. I was there kaninang umaga, dyan sa Palacio del Gobernador at nakisalamuhan po tayo sa mga kapatiran, bayan, and so on and so forth. Nagrarally po sila. Disqualify BBM. Yan ang isinisigaw ng taong bayan. Iwanan ho natin sa COMELEC yung disqualification case. Nasa kanila na yun. Para sa akin lamang ho hindi ko nagustuhan po yung ginawa ng Court of Appeals sa kaso ni Bongbong Marcos. Hindi ko maintindihan yung ginawa ho nila. Uulitin ko lang sandali. Konting bagay lamang ito. Nagpasya po ang Regional Trial Court ng Quezon City po. Non-payment of taxes at non-filing of income tax return. Yan ang nakitang kasalanan ni Bongbong for 1982 to 1985. May kulong ang naparusa po na iginawad ng Regional Trial Court. Okay? Pansinin po ninyo ito mabuti ito. Kinuha din po napunta sa Court of Appeals ang kaso, appeal di ba? Desisyon ng Court of Appeals, the same. Sa madalit sabi, nakita po ng Court of Appeals na tama po ang Regional Trial Court. Okay? Bongbong needed to go to the Supreme Court. Naturally mga kababayan, kasi final arbiter ng Supreme Court Ayan, nagpunta sa Korte Suprema. Yun, ang hindi ko na alam kung ano ang nangyari dito sapagkat after a while na nakapasok na po sa Korte Suprema ang appeal, contesting the decision of the Court of Appeals, inatraso ni Bongbong Marcos ang kaso. Pero hindi ko po alam kung meron pong
appeal for reconsideration sa desisyon ng Court of Appeals. Hindi ko alam, hindi ko na po nakita ho yan, mga kababayan, from the Supreme Court. Siyempre ho, inatras eh. Bakit inatras? Hindi ko po alam eh. Anong nangyari? Inabalik ko sa Court of Appeals. Para ke? For what? Ayun ang hindi ko na alam ho, mga kababayan. Pero, after a while, eto na po ang Court of Appeals. Binabago na ho nila ang kanilang desisyon. Finding Marcos guilty doon sa tax evasion at non-filing of income tax return. Binago na po nila ito. At ginawang, magbayad ka na lamang ng multa. Magbayad ka na lang ng multa para ligtas ka na. What made the Court of Appeals change their decision? Yan ang hindi ko po maintindihan, mga kababayan. Jack Baawatan talaga. I really don't know. Because wala na pong kwento paano ho na ibalik from the Supreme Court. Winidraw eh. Kung nung winidraw, bakit po dapat wala nang babaguhin eh na desisyon ng Court of Appeals? Bakit meron pong binago ang Court of Appeals? Magkaano ho ang dahilan ng pagbabago? Hindi ko alam kung magkano ang dahilan kung bakit nagbago ang Court of Appeals dito. But really, wag na ho natin pag-usapan dito ang personalidad, mga kababayan. Pero this is katarungan ho ito eh. Justice po ito eh. Ito yung paggagawad po ng talagang tamang parusa sa mga pagkakasala na labag sa batas. Just like the good old mother, Madam Imelda Romualdez Marcos, hindi ko rin po maintindihan bakit po kailangan after conviction, meron pang bail. Hindi ko maintindihan ito. Pagkatapos, nai-appeal po sa Korte Suprema. At hanggang ngayon, naka-archive po ang kaso. Hindi na po maandar. Hindi na po natin naaamoy kung ano ang mangyayari ho dito. 7 counts of graft. Jesus Christ, how many years would that be? Pero ni minsan, hindi po nakatuntong sa tulungan. Iba talaga ang mga Marcos. Sabi nga po nila iba talaga yung mga Marcos. Pero ito po ba, mga kababayan ko, ang gusto natin maging leader muli ng ating bansa? Alas 2 minuto bago mag-alas 9 ng gabi po dito sa ating Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Catherine Calvin, Ed Pausa, and 5 others are watching with you. Wow, Ricky Tisoy, pre, good day and stay safe. Negosyo, too late na, pre. Negosyo, talaga. O nga, para sa atin dalawa, medyo late na ho ang negosyo. Pero sana ho yung mga susunod na salinlahi, mag-aral po kayo magnegosyo. Huwag pong magtrabaho lang. Wag lang magtrabaho lang. Maganda rin po na matuto po tayo magtrabaho. But the ultimate goal is to run your own business. Yan ang dapat po nating tatargetin mga kababayan po. Mga estudyante po sa ngayon. Yan po sana ang targetin ninyo. We were not born to be slaves. Na-expose po tayo sa ganitong kabuhayan po, mga kababayan. Because we have been under this Castilla laws at mga foreigners, mga kababayan. Inalipin po tayo, inalila po tayo. Pero ngayon, may utak na ho tayo, edukado na ho tayo. Bakit hindi tayo ang dapat mamuno sa ating sariling negosyo ngayon? May advocacies towards that, mga kababayan. Sana ho, pag-igihin natin ang ating pag-aaral, not para tayo
magiging alipin, pero tayo naman ang maging amo at magbigay ng tamang management. Ayan, ayan. Ha? Ricky Tisoy, huwag kang mag-alala. Kung hindi na tayo po pwede, gabayan na lang natin ang ating mga anak. Ed Bausa, dapat na manindigan tayo ukol sa naging ruling ng Arbitral Committee ng United Nations, if I'm not mistaken. Tama ka dyan, Ed. Arbitral ruling ng United Nations, The Hague. Arbitral ruling. Giving the Philippines yung talagang exclusive economic zone natin. Nakaano yan, nakabarka ho sa West Philippine Sea. Alam po natin yung may mga muhon yan eh. Kung baga may muhon yan, parang sa lupa din may mga muhon. We know where our property begins and ends. The Chinese know that, pero ang masama sa kanila ginagamit po nila ang kanilang kapangyarihan para tayo i-bully. Magpapabuli pa po ba tayo mga kababayan? Tandaan ninyo ito. Hindi po nagawa ng China sa Indonesia, Malaysia, or Vietnam. Tayo pa kaya? Tayo pa kaya? Hindi ko maintindihan ito eh. Coco Chuani Pinuela, sabi po, salamat po, thanks BSC family and Tata Ben. Ayun, yung pagkakanta-kanta ho natin kanina. No, don't worry. You are always welcome, and again, happy birthday, Nicole. Angelica Paz, happy Friday and blessed weekend po sa inyong lahat sa BSC. Sir Ben Paipon and your honor, please. And Madam Lynn, Miss Universe. More power and keep safe po. Ayan. Buddy Badillo, Armando Buddy Badillo is watching. Magandang gabi po. Buddy Boy. Good evening. Ricky Tisoy, thumbs up po siya. Thumbs up talaga. Dapat, no? Sabi niya. Caridad Besanes. Yun na po kasi ang napagsimulan ng mga ninuno. Mga aral para makapagtrabaho. At mahirap din magnegosyo pag kulang sa puhunan. Kaya pag pobre, kawawa. Tama po ito mga kababayan. Pero let us not limit the capabilities of the Filipino. Bago tayong titigil sa kinagisnan po natin na alipin sa gigilid. Kaya ng iba, bakit hindi natin kakayanin? Kaya nga ito, pagsisikap po natin lahat ito, baguhin natin ang administrasyon po ngayon Huwag tayo maglalagay ng mga katulad din po ng dati matakin ninyo ito, pinagsamahan na po ng mga dating mga presidente po ng Pilipinas na gumawa ng hindi po kabuti-buti sa ating bansa. Sila uli. Diyos ko po, mga kababayan, maawa po kayo sa ating mga sarili. Maawa po kayo. Sabi ni Caridad Basanyos, ayaw ko kay Go. No way, not good. Talaga naman. Hindi naman po talaga inambisyon. Hindi naman daw po niya inisip na maging Pangulo. He was true to himself. And I appreciate that. I appreciate that. Na-realize po niya. Hindi po ako Pangulo. He knows his limitations, mga kababayan ko po. Pero itinutulak po siya. Bakit? Meron pong vested interest
ang nagtutulak po sa kanya. Kanya na-realize ni Mr. Bongo na hindi pala dapat ganun. Ray Mark Orpilla is watching. Caridad, Ma'am Caridad. Oh, at tabayanan mo, malapit nang malaman mo yung... Pero sa tingin ko, alam mo na yan. Alam mo na yan, ha? Ray Mark Orpilla is watching, ha? Obvious naman kasi na si Digonyo ang nagpapatakbo ng utak ni Bonggago. Ay, ako na talaga naman. Bongo! Tatakbo siya dahil sa iyon daw ang gusto ni Digonyo. Oh? Anak ng putakti, walang sariling pag-iisip. Ngayon lamang niya re-realize, kayo naman, oh, pagbigyan na ninyo. Ngayon lang na niya na-realize na may utak din pala talaga. Oh. Eh, kayo naman eh. Alexi Aquino is watching. Alex, gandang gabi. Matatagal na tayong hindi nagkikita. Ha? Oh, Josephine Roquero, paano po, sir? Mananalo si Bongo, dating kanang kamay ni Duterte sa Davao. Yan, kasabwat din si De La Rosa sa mga pinaggawa ng Pangulo sa Davao. Parang hindi niya alam ang gagawin kung siya ang magiging Pangulo. Oh? Sa 2022. Sa totoo lamang ho, niloloko na lamang po tayo ng mga ere. Oh, alam na po ninyo yun. Yung nga pong EDDS, ito yung tinatawag na federalismo sa dakilang dugong samahan. Ang ganda ho eh. Pero kung titignan ho ninyo mabuti, PDDS, ano po ibig sabihin mo rito? Pangulong Duterte Death Squad. Bakit hindi po sila nag-iisip ho? PDDS, DDS na naman ho. Ano po ang ibig sabihin? Sa kaalaman ng bawat Pilipino ho, mga kababayan. Bakit gumawa sila ng partido PDDDS? Jesus Mariano Garapon. Bakit po ninyo ginagawang bobo ang mga Pilipino? Kahayupan talaga. Mel Rodelio Militante, nag-iisip si Mel. Un feliz viernes por la noche, tatabin. Y a todos los políticos estúpidos, candidatos. June Bornalsal, inalaya naman sila lahat ng tatay nilang mafia, tatabin. Kaya, sapat bakulong kung kakampi si Digong. Ayan, tama lamang po ito, June Bornasal. A person can serve his fellow man even if he is not in any position. Sa totoo lamang ho naman. Lahat po tayo may kapangyarihan na tumulong sa ating kapwa kung gusto lang po natin. At dito po mapapatunayan ang talagang pagiging Pilipino. Pilipino sa Pilipino. Sana ho matuto po tayong magmahal sa ating kapwa Pilipino. It's very hard na mahalin ho natin lahat. Kasi meron po mga demonyo talaga. They do not deserve our love. Mahirap po eh. Mahirap po. Please, do not give your love to the devil. Pati ang Panginoong Diyos, kaaway ho natin yan pagka nagkataon. Walang silbi at walang saysay ang butas na batas. Hindi ko mabasa kasi ang pangalan nun ito, pero maganda ho ito. Walang silbi at walang saysay ang butas na batas. Alam po ninyo, napapansin po nyo sa mga batas po natin ngayon, meron po mga loopholes. Alam po ba nyo kung bakit? Para pagdating ng panahon na ang mga lawmakers po, ang masasangkot po sa saan, alam po nila kung saan bubutasan yung batas. Ganyan po katarantado ang ibang mga lawmakers natin. Grabe talaga. Josephine Roquero, ang tanong, sir, bakit kung kailan tatakbo si BBM na Pangulo, bakit noong tumakbo si BBM
ng pagka-senador, bakit hindi nila hinalungkat ang kaso niya sa tax? Bakit kung kailan tatakbong Pangulo si BBM, ah, sa kanila hinalungkat? Ano ba ang kinatatakot nila kay BBM sa pagtakbo na Pangulo ng bansa? Ayan. Good question, ha, Ma'am Josephine Roquero. Para sa akin, Ma'am Jo, pinabayaan na lamang ho siguro na magkatrabaho naman. Kasi wala ho siyang ginagawa di ba? Nandun po siya, senador. Pero ang tanong mo dito, ano bang nagawa niya bilang senador ng ating bansa? What happened? Ngayon, hindi po siya dinidisqualify dahil hindi pa po mataas ho yung kanyang sa yung tungkulin gusto niyang pasukin. Hindi pa mataas eh. Eto ngayon, presidente ng Republika ng Pilipinas, iba na ho ito, mga kababayan, Ma'am Jo. Iba na ito because we are talking here of the President of the Republic of the Philippines. May mga katangian po ang mga presidente na hinahanap po natin. Hindi magnanakaw, hindi po sinungaling, hindi. Laalan po ninyo yung mga mali na nagawa in the past, hindi dapat maungkat naungkat na. So, this is not naman. Ito naman po malakit para kay Bongbong. Hindi po. Kung talagang wala siyang kasalanan, he will overcome it. Alam po ninyo mga kababayan, if I were the candidate, I would use this as a leverage para ipagdiinan ko ang aking sarili. Ako malinis. Ako tapat sa bayan. Patunayan ninyo na ako ay mali. Patunayan ninyo na ako ay sinungaling. Yung mga ganun. Pero kung hindi mo maipagtanggol ang sarili mo sa taong bayan, ibang ibig sabihin po niyan. Yun na naman po kanina, sinasabi ko po, tax evasion case. Maybe, Bongbong, meron po siyang talagang, para makaligtas ka, do everything under your power to save yourself. Nabibili naman po ang batas Nabibili naman po ang katarungan po Dito sa Pilipinas, sino po bang nagsasabing hindi nabibili ang katarungan? How on earth would Imelda Marcos evade being incarcerated after conviction of 7 counts of graft and corruption? How in hell could she escape that? Mga kababayan. Sige nga. Ito po ang kinamumuhian na po natin sapagkat dungis po ito sa taong bayan. Dungis po ito sa ating bansa, mga kababayan. Saan ka nakakita, former First Lady? Nahatulan po ng 7 counts of graft and corruption. Sandigang bayan, hindi po nakukulong. Nakapag-bail even after conviction. Paano nangyari yun? Only the Marcoses can do that. Caridad Bersanyas dapat, sabi po niya. Thank you, Caridad. Maraming salamat. Tapos ang iba, asa sa 4-piece. Tamad. Yan ang masakit sa atin, mga kababayan. Huwag ko sana tayong palaasa. Let us seek our fortune. Mag-aral po tayo. Magsumikap. Magsumikap. Para hindi tayo magdakaw. Basta maho ngayon mga kababayan Magkandidato ka, magpolitiko ka, para yumamang ka. You see, even politics is tainted already. Nakakatakot ito mga kababayan. Paano na lamang po ang susunod na salindahi? So,
Paano na lamang po yung mga anak ko natin, mga apo? Eve M. Ramos is watching. Good evening, ma'am. Gandang gabi po. Caridad Besanyas, natatawa po siya. Lilian Gabriel watching. Magandang gabi po, ma'am Lilian. Alright. Ibahin natin sandali ang issue ho. Kasi nakalulungkot itong mga pangyayari. While COVID cases are going down, lumalabas po yung mga hinahiing ng ating mga frontliners. Akala ko ba naman tinapos na po ng Department of Health ang kanilang responsibilidad na bayaran ng tana ang ating mga frontliners po, mga kababayan. Why of all of a sudden again, nasa limelight naman po yung mga frontliners, hindi po para pagpasalamat ho sa ginawa ng gobyerno sa kanila. Kung hindi, Sir, Amo, bakit po kami pinababayaan hanggang ngayon? Bakit ganito kapiranggot ang tinatanggap po namin? Sweldo, walang risk allowance. What is going on, Mr. Duque, sir? Ano bang nangyayari? Mr. President, bakit hindi nyo masisante itong Duque na ito? Siguro pagka talagang tinanggal ninyo ito si Mr. Duque, marami pa rin matutuwa sa inyo. As a legacy that you will be leaving behind before you leave office, matanggal niyo si Duque, maraming magpapasalamat po sa inyo. Lalong-lalo yung mga frontliners na ngayon po talagang, alam ko ninyo, magkano lamang po sinasahod nila. Now, they are contemplating of going abroad. Maghahanap buhay na lamang po sila sa ibang bansa. Ang problema po, may cap po. Hindi lahat ay makakapunta abroad. Paano po yung matitira dito? Kasi po, pagka pinayagan daw po ng gobyerno natin, baka wala nang matira. Para may matira bigyan po ninyo ng sapat na sweldo commensurate to their functions po and responsibilities and commensurate to their counterparts all over the world. Maganda po ang sweldo ng mga nurses. Maganda po ang sweldo ng mga nagpo-frontliners sa ibang mga bansa. Only in the Philippines, tinitipid at ginagago ang ating mga frontliners, to say the least. Kung hindi po ginagago, anong ginagawa nila sa ngayon? Tignan ninyo mga kababayan, nandiyan po sa Taguig. Sa Taguig po ba ito? Yung mga nagre-reklamo po ngayon. Diyos ko po, mga kababayan ko. Itong sinasapit po yung ating mga kababayan na nag-aaral para magtrabaho po lamang sana. Okay lang naman po wala naman problema Pero sana matuto na rin po tayo maghanap ng ibang paraan para hindi tayo ang magiging nagtratrabaho lamang po. Tayo dapat ang magiging amo din. Ambisyonan po ninyo yan, mga kababayan. I know it's not easy. Lalabas po tayo sa nakaugalian natin. Mag-aral para magtrabaho, makapasok ka sa trabaho. Di po ba ganun ang palaging sinasabi ng ating mga magulang? Huwag pong ganun ang mentalidad natin. Sana baguhin po natin ang mentalidad. Mag-aral po tayo para tayo naman ang amo. Masama po bang mag-ambisyon? Hindi po masama lalong-lalo na kung tama ang magiging management principles po natin. At yan po ang hinahanap ng bansang Pilipinas sa ngayon. Tingnan po ninyo ang Singapore. One man have made Singapore what it is today because of principles. Tamang pamamaraan. Kaya naman po ng Pilipino rin. Pero bakit hindi nagagawa? Health workers deserve more than just peanuts
Nakakaawa po yung mga health workers natin. Sila po ang nagsasakripisyo po eh. Sila po ang nagbibigay ng kanilang buhay po para mabuhay ang kanilang kapwa. Pero anong sinusukli ng Department of Health sa kanila? Bakit po pinapayagan ng ating pamahalaan ang ganitong pamamaraan at pamamalakad? Why? Gaya po ng aking binanggit ko kanina, sana ho gawin po ni Mr. President habang may kapangyarihan pa po siyang natitira. Tanggalin mo na si Duque ho dyan, sir. Matutuwa po ang taong bayan po sa inyo. Kahit pa paano, meron po kayong iiwanang magandang alaala sa ating mga kababayan. Kasabwat po, sabi ni Caridad, no? Masakit isipin. Patay na ng mga Pilipino, wala na doktor at nurses na matira. Wala ho tayong magagawa ho kung sila po ay maghanap buhay po sa ibang bansa. Mapipigil po ba natin sila kung ang sweldo nila dito ay kapiranggot? Anong pamumuhay nila sa kanilang mga sariling pamilya? Magkano ho ang minimum wage para sa mga nurses? After spending so much money sa kanilang college days, makatapos po ng kurso sa nursing? Mabuti po sana kung kaunting pero lamang po nagagastos dito. Pero pag nakagraduate po, papasok po sa private hospital, bibigyan po ng below minimum wage pa. Mag-apprentice po na. Talaga naman, registered nurse na po. Professional na po. Mag-apprentice pa. Hindi po ba kagaguhan na ito, mga kababayan ko? Ayan ako talaga. Nakalulungkot po. Nakalulungkot. Hindi tama po itong nangyayari. Hindi po tama. Bong Penisa is watching. Maraming salamat, Bong. Ha? I know you know what we are talking about here. Alam po namin, alam po ninyo ang kahalagaan po ng pinag-uusapan po natin dito. Sana ho, makatulong po kayo ng mas malaki sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga naghahanap ng talagang yung mapagsisimulan. No? Yung mga kababayan naman po kasi natin, masyadong yung bang minamaliit ang kanilang mga sarili. Hindi pa po nila nasisimulan. Sinasabi, ay hindi ko alam yan, hindi ako marunong yan. Sino bang nakakaalam ng isang bagay na hindi pa niya nasusubukan? Subukan mo muna. Bago mo sabihin, hindi mo kaya. Di ba? Huwag ho nating maliliitin ang ating mga kakayanan. Meron po tayong kakayanan. Ayaw lamang po nating gamitin. Kasi, kumbaga, nahihiya ho tayo. Yung mga tao ko minsan nahihiyang gumawa ng tama. Pero yung mga gumagawa ng masama, lalakas ng loob. Bakit po ganun, mga kababayan ko? Bakit po yung mga gumagawa ng masasama, ang lalakas ng loob? Pero yung gumagawa ng tama, ang hihina, nahihiya. Panginoong ko po. Diyos ko dahil, mga kababayan ko, baguhin na ho natin yan, baguhin na natin yan para sa ating kaunlaran din po ito. Okay? Approve? Alright. Meron pang isang issue dito na gusto ko. Ito po galing naman po sa kataas-taasan po. Sa IATF na po ito, mga kababayan. Mukhang hindi na po matapos-tapos ang pag-aaral saan dadalhin po yung mga bata. Di ba? Kinayagan na po yung mga bata na pumunta na sa mga malls, pero nakikitaan ng ating mga kinaukulan ang risk. Malaki ang risk Kasi wala pang pong bakuna para sa mga bata.
11 years old down, wala pa pong bakuna ho sa kanila eh. Eh, yun ang mga nakikita na ho natin talaga naman pong katuwa ho pagka nasa mga malls na po. No? Eh, nakikita po ng ating mga kinaukulan na ang pangamba, panganib sa kanilang mga kalusugan. Pagka nagkasakit po yung bata, damay na po yung nanay. Damay na po yung mga kapatid. That's how it is. No? Kaya tama lamang po siguro ang ginagawa po ng ating pamahalaan ngayon. Pag-aralan muli. Oh, lalong-lalo na yung mga bata na talagang walang mask. Oh. Eh hindi mo naman po pwedeng lagyan ng face mask yung mga bata. 3 years old. Magtatakbo ho. Habang tumatakbo, natatanggal ho yung mask. Kalaunan, wala ng mask. Higit sa lahat, pagka nakamask ko yung mga bata, baka hindi na po makalimutan na huminga. So there is a need to review. Oh? And they are now trying to review yung mga parameters po, pamamaraan, para yung mga bata naman po mag-enjoy. Oh? Tama lang naman po na makalabas na po sila. Kasi Metro Manila is now safe, relatively safe, pero it is not without the danger yet. Lalo na po ngayon, mga kababayan ko, tandaan ho ninyo, meron na naman po nakitang variant ang mga kinaukulan, hindi po sa Pilipinas po ito, nanggagaling po sa South Africa at nakarating na po sa Hong Kong. Ilang metro na lamang pong layo ng Hong Kong sa Pilipinas. Yun ako talaga. Pero ang ating mga borders na po being watched very carefully. Sana hindi na po makapasok dito sa atin. Hindi po makapasok sa atin. In the meantime, ito po ang gagawin po ng mga kinukulan, and this will necessitate yung pakikipagtulungan po ng mga magulang and even mall owners sapagkat nais pa itupad na po ang ating pamahalaan sa mga kabataan po, yung mga bata na gusto pumunta sa mga malls. They will be restricted in some places po. Bawal po sa kanila yung crowded places, crowded places with no physical distancing. Yung dikit-dikit ang tao, bawal po sa mga bata ngayon. Simula po bukas ito, mga kababayan, mga kababayan. Confined spaces with poor ventilation. Yung mga talagang naka-centralize ang air conditioning, wala pong walang kaluwagan. Mahirap po yung mga bata na maglalaro sa ganyang espasyo. And then, close contact settings. Mahirap din pong pabayaan yung mga bata sa ganito mga lugar. Ito yung tinatawag nilang tatlong C, tatlong cancer. Ito sana po yung mga nanay, tatayo natin, alam po namin ang kagustuhan po ninyo na magsaya din po ang mga bata, maaliw po sila, and so on and so forth. But first and foremost, dapat po ang yung palaging nasa isipan po natin ay yung kanilang kaligtasan sa kalusugan. Importante po para sa ating lahat ito. Yung hindi magkasakit ang ating mga anak. Hindi bali magkasakit kang matanda ka. Pero yung bata, wala siyang kalaban-laban po. Hindi po niya matulungan ang kanyang sarili except the mother and the doctor. Pero nakakaawa po talaga sila. Kanya before anything else, kailangan iligtas po natin sila. Sinasabi po natin kanina, pababa na po
ang COVID cases dito po sa Metro Manila, 94% na po ang vaccinated dito po sa Metro Manila. Relatively free ang mga tao na nandito po sa National Capital Region. Pero the danger is not yet out. Lalong-lalo na meron pong new variant na nakita po ng mga health experts po natin. Kailangan po makipagtulungan po tayo na sumunod sa mga protocols. Okay? Yung mga normal na ginagawa po natin ng araw, bago natin kaliligtaan yun. And there are, inalis na po yung face shield, inalis na rin po yung kung ano-ano po yung mga, pwede na ho tayong kumain sa mga restaurants, pero yung mga hindi po bakunado, pasensya na ho kayo kung outcast po kayo sa mga kainan. Pwedeng gawin po yan na may-ari po ng restaurant. Tandaan ho nito. Ito yung mga hindi pa po bakunado po. There is a move na yung mga hindi po bakunado, pagka nasa malls kayo, gusto nyong kumain with your family who have been vaccinated, hihingan po kayo ng inyong ID. Fully vaccinated na po ba kayo, sir? Pagka ang sagot ko hindi pa po, ay sorry po, maggutom muna kayo dyan, magpagutom muna kayo dyan. Hindi po kayo pwede dito sa restaurant. Wala kang magagawa na hindi po bakunado. Hindi mo na po pwede gamitin pa yung tinatawag human rights mo. Magreklamo ka po sa korte, kung sakasakali man. Pero makikita ho ninyo, dito po, mahirap po na makikipagtalo ka sa may-ari po ng restaurant about your rights. Kasi ang pinangangalagaan po ng may-ari ng restaurant ay yung kalusugan po ng bawat nagpupunta sa kanila na bakunado. Ang hindi po bakunado, source of the virus po yan. Yan po ang ginagamit na tulay ng virus para makapanghawa sa iba. Kaya, wag po tayo magpapagamit, Wag po tayo magpapagamit na tahanan ng mga virus. Mahirap po yan. Sa pagkiusap lamang ho natin, especially sa mga ibang mga bayan, ibang mga rehiyon outside of the National Capital Region. Alam po namin 40% pa lamang po ang bakunado po sa buong Pilipinas, and we have to, marami pa po tayong gagawin ho dito. Sana ho, wag nang magpatigas ang ulo pa. Magpabakuna mo tayo. There will be a special days for special vaccination for all of us sa mga hindi pa po bakunado. November 29, 30, at December 1. 3 araw po ito. Ang target pong babakunahan po ng ating gobyerno is 15 M. 5 million a day. For 3 days, 15 million. Of course, they will stop there pagka tuloy-tuloy na po ito. Magpabakuna po tayo. Huwag na ho tayo magkipagtalo pa ho sa ating mga rights. Tandaan ho ninyo, crisis po tayo nasa pandemic po tayo. And the source of the pandemic is health. Virus po Hindi natin nakikita ito yung kalaban. Ang sagot lamang po dito bakuna ho para mapigil. There are other sources po. Meron po ibang mga paraan, pero ang pinakatangi ho na makakapigil po sa virus is bakuna. See the importance of the vaccine. Wag na ho tayo maniniwala pa sa sinasabi po na pagka binabakunahan ho kayo, magkaka-infection po kayo, magkakaroon po kayo ng adverse effects. Wala pong ganyan ho mga kababayan. There are side effects. Meron po nararamdaman, medyo makakaramdam po kayo ng konting fever, sasakit ang ulo,
and so on and so forth. Pero hindi po magtatagal, magagamot po yan sa mga current medicine available in the market po. Ayan, okay? Bihira naman po ang namamatay po na nababakunahan. Kung meron man po, fraction, oh, fraction lamang po. Hindi po malaki sa bahagi po ng nababakunahan ang sumasakabilang buhay. Which means the benefits outgrow the risks. Malayo po kanya. Hindi po natin po pwedeng gamitin yung risk. Oh? So, sana ho mga kabayan po natin, wag ho natin pahirapan ng ating mga kababayan who would like to live peacefully. Na wala na pong danger po ng nakapitan po sila ng virus. The vaccine is already available. Nandyan na po ang mga bakuna po. Sinisikap na po ng ating pamahalaan na makarating po sa iba't ibang mga LGUs. And for the LGUs to find a way na ma-dispose na rin po ito at maiturok na sa ating po mga kababayan. Huwag na po sana tayong pasaway. Huwag na po tayong pasaway para tuloy-tuloy po ang ating kalusugan. Ayos, okay. Ricky Tisoy is watching. Good evening, Padre. Sabi ni Mel Rodelio Militante, ako hindi ako boboto ng isang kandidatong mas tanga kaysa sa akin. Dahil kapag ibinoto ko yan, magmumukha akong mas tanga kaysa sa kanya. Ang hirap nito, wala siguro tanga na kumakandidato Mel. Ang meron, magnanakaw, corrupt, and so on and so on. Ito yung mga kalaban nun natin. Ito yung mga dapat nun natin wag iboto na. Yung kilalang magnanakaw, naging corrupt sa kanilang pamumuhay, sa kanilang panunungkulan, sinungaling, and so on and so forth. Yan ang dapat po nating iwasan sa halalang ito. Kasi ito po talaga makakasira po sa buhay po natin. Junior Dal, watching na po siya. Good morning, bro. And all of your viewers. So yun, magandang gabi po sa inyo dyan. Junior Dal. Okay? Alright, mga... Ay, nako talaga. Ang dali lang, Ano? Inihingal si Tata Bin. Ay, nako talaga. Babalikan lamang ho natin itong mga yung drug test ng mga kandidato ho. Si presidential candidate Isko Moreno and Mr. Wong ay bakunado na, tested na po sila. And ang gumawa po ng kanilang pagsusuri ay ang PDEA mismo. Okay? Si Ping Lacson, tapos na rin po sila, at saka si Mr. Soto. PDEA din po ang gumawa po sa kanya. Sa kanila. Si Bongbong Marcos po ay St. Luke's Medical Center sa Taguig. Nagkaroon po ng kontrobersya pagkat akala daw po ng mga critic po ng BBM ay hindi po sa Global City ginawa kasi iba yung barangay. Pero nagpaliwanag naman po ang St. Luke's at naintindihan naman po ng mga mamamayan. Ang problema nga lamang po, hindi po alam na nagpa-drug test na yon si Mr. Bongbong only after the fact has been done. Ayan.
Ayan. Si Ma'am Lenny, inaantay lamang po niya na merong mag-testing ho sa kanya. At any given time daw po. Anytime. Ganon din po si Manny Pacquiao. But all these things, mga kababayan, hindi po mandatory ito sa kanila. Pero maganda po na ginagawa po nila ito on a voluntary basis. Pinakikita ho nila sa taong bayan na talagang tumutupad din po sila sa pangangailangan ng sambayanan. Ayaw po ng sambayanan ho talaga na magkaroon po tayo ng mga adik na mga leader at mga gumon sa pinagbabawal na gamot. Yan po ang isa sa mga inaayawan talaga ng mga taong bayan. And hopefully, hindi tayo magkakaroon ho ng mga opisyalis, mga leader na pagkatitignan mo sa mata, parang may dugo-dugo eh. Pagka ikaw yung titignan ho para kang matutunaw eh. Ay, nako talaga. Mahirap po ito yung mga ganyan ho, mga kababayan, na mga kausap. Parang wala sa wisyo. Elisa Patino is watching. Thumbs up po siya. Good evening, ma'am. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Ganon din po si Ma'am Catherine Calvin. Uy, bakit nalilate po si Ma'am Catherine Calvin? At hindi pa nagko-comment. Si Ma'am Elisa Patino is now watching. Naka-thumbs up na po siya. Okay, good evening, ma'am. Alright. Sa pagpapatuloy po natin, mga kababayan, ang Department of Agriculture sa ngayon ay hindi raw po sila magtatakda pa po ng mga standard prices sa mga commodities po natin. SRP kung tawagin ho nila. Hindi daw po sila muna maglalagay ng mga SRP for karne. Karneng baboy. Pero tumataas po ang karneng baboy po. Talagang napakahirap ng abutin ho eh. Bibili ka ng kasim, pang-adobo, pang-liyam po. Nako, Diyos ko po mga kababayan, liyam po, 360 na po eh. Per kilo. Kasim po eh, 330 po. Nung araw eh, wala pang, ako talaga, abot kaya. Pero sa ngayon, kung ang iyong sweldo ho ay minimum, at ang karne po, 1 kilo lamang po eh, abutin ka ng 350 na lang. Gaanong karami yung mabibili mo sa minimum wage? Ay nako. Pero may magandang balita ho yata rito mga kababayan, sapagkat mukhang yung mga kailangan ho natin bibilhin para sa pang Noche Buena po natin, pang regalo and other things that we need for Christmas, ay mukhang maglalagay na po sila ng mga SRP. Maganda naman po sana tulungan ninyo ang ating mga kababayan. We have been in this pandemic for about 2 years na po. Masyadong malaki na po ang nawala sa ating pare-pareho, business-wise, wages talaga. Yung mga opportunities na nawala po sa ating mga kababayan, malaki po ang nawawala. Kanya siguro it is incumbent upon our government to look into the welfare of the Filipino people. Mabigyan naman po sila ng pagkakataon na kahit papaano ma-celebrate ang Christmas with their families. Napakalungkot naman po mga kababayan kung ang ating mga pamilyang Pilipino po ay hindi po makapag-enjoy itong Pasko. Mahirap po sa mga Pilipino na nakatunganga po. It's very difficult. Sana yung mga nakakariwasa,
try to make this as an advocacy also for this Christmas. Oh. Identify 1, 2, 3 families na sa tingin po ninyo kailangan po nila ng saklolo po. Oh. Ayan. Identify 1, 2, 3 families po na sa tingin po ninyo kailangan nila sumaya din sa Pasko. Pero hindi po sila paaring sumaya sapagkat talagang walang hanap buhay, nawalan po sila ng negosyo or so on and so forth. Talagang kaawa-awa po ang kalagayan nila sa darating na Pasko. Search for this family and try to help them. That is the best gift siguro for ourselves and for our Lord Jesus Christ. Pwede po ba yun, mga ka-BSC po namin? Mag-identify po tayo, kahit 3 lang. Alam ko pong, yung mga nanonood sa atin, meron naman pong kakayanan po na sumaklolo kahit pa paano. We do not need millions to do this. Konting halaga para sa iba. Yan, konting halaga para sa iba. Okay? Maganda ho ito, magawa ho natin itong darating na Pasko. 3 families po. Pasayahin lamang po natin sila. Meron po kaming ginagawa po sa Veritas nung araw when I was still there. At ako ang namamahala sa public service. You know, simple lamang po ang ginawa ko noong araw before Christmas, before the 24th, siguro 2 weeks before that, nag-iikot-ikot na ho kami sa buong Metro Manila. Naghahanap po kami na yung mga pamilyang kaawa-awa talaga. Kaawa-awa talaga. Nag-iisa po sa bahay, halos wala po silang kaldero, wala po kwarto, kundi yung tutulugan lamang ho. Ito, makikita ninyo talaga nangyayari po. Makikita po ninyo kung mag-iikot ho kayo. Maaawa po talaga kayo mga kababayan. Please, ito po, in-identify po namin, minarkahan po namin yung kanilang mga tahanan at ni-record po namin. And when December 23 hanggang 24, isinat po namin, mag-ikot po kami. Surprise visit, wala hong nakakaalam sa kanila. Nadadalawin po namin sila at magdadala po kami ng regalo. Wala po kaming ibang gagawin kundi katok. Hindi po tukhang, kakatokin ho namin yung yung bahay po nilang munti. Kung minsan talagang kwarto lamang po yung kanilang tinutuluyan. Nag-iisa po, matanda. Sino yan? Apo, hindi po namin. Lalabas na po yung matanda. Sino po kayo? Taga-Radio Veritas po kami, sir. Meron po kaming dala para sa inyo. Merry Christmas po. Ayan. Ayun, tutulo na po yung luha ng matanda. It's a feeling, mga kababayan. Talagang mararamdaman po ninyo. This is real contentment. Tunay na kasiyahan po. Tunay na kaligayahan. Mararamdaman po ng mga nagbibigay ng maluwag sa puso. Subukan po ninyong gawin, makakaramdam po kayo ng naiibang kasiyahan. Okay? Sandali Catherine Calvet, sabi niya, hindi po ako maka-work ng normal 2 days. Masakit yung injection site. Now, okay na. Nadali ka rin, Pero sabi naman ng mga health experts, hindi po magtatagal yan. And, yung ibang mga pasyente yun na ganyan, yung mga ordinaryong gamot na panglagdat, yan po yata ang ginagamit. Ikaw ba, Catherine, anong gamit mo? Anong iniinom mo? Can you please share with your friends dito sa ating broad streamcast communicators para makakontinue sila. But anyway,
yung mga doktor naman po, bago po kayo pakawalan, sasabihin na po sa inyo kung ano po ang pwede ninyong gamitin na gamot tungkol dito sa kung meron pong epekto, may side effect, yung pagbabakuna po sa inyo. 2 araw lang yan, Catherine. And after that, masaya ka na sapagkat you are going to be free from the virus again. Okay? Wala ka nang problemahin. Junior Dal, marami naman siguro gusto magpabakuna kung meron choice. Kung anong klase. Huwag naman ipilit ang Sinovac. Sa bagay, marami na ngayon, Junior Dal. Marami na ngayon. Hindi na lang po Sinovac. Oh. Pero marami pa rin po Sinovac. Oh. Nandyan yung Pfizer, nandyan yung Moderna, Janssen, AstraZeneca. Tatabin was injected with AstraZeneca. At malapit na rin po ako magpa-booster shot. Okay? O, yan. Okay? So, marami ng choices ho ngayon. There are so many choices now. And these vaccines and their brands are already available in the Philippines. So, wala na ho yung mga na-drop the ball. Wala na ho yung ganun. Ha? Marami na po tayong bakuna na dumating. Kanya, wag po tayong, let us not hesitate anymore to get the vaccine for ourselves and for the others too. Ha? Okay? And, pausa. Sa Balintawak, Tabin, medyo mura ang fresh pork, Kasim o piggy part. Eh, bakit to? Ed Bausa sabi niya 290 per kilo. Napakamura naman ito, pare. Ha? Pero kung ikaw nandyan po sa San Jose del Monte, Bulacan, pupunta ka pa sa Balintawak. Patay kang bata ka, pabasaya lang, mayayari ka na. Ako, manggagaling po ako sa halimbawa Tondo sa Manila, Caloocan. Papunta ako sa Balintawak. Baka madadali ako sa pamasahe ko, pare ko. Di ba? So anyway, maganda naman po na meron pong alternate place. Lalo-lalo na kung bibili po tayo ng maramihan. Oh? Halimbawa, pang negosyo ho. So dito pala sa Balintawak, 290 pesos per kilo. Ba? Against 360. That's 70 pesos already ho, mga kababayan. Maganda itong impormasyon na ibinigay ni Ed Pausa po sa atin. Ha? Lalong-lalo na sa meron po mga munting mga negosyo, yung mga karinderya, here and there. Para wag naman po yung mga nasa karinderya ho. Nagmahal ang karne. Dati ho, 4 piraso, medyo malalaking hiwa po ito. Ngayon ho, 3 na lamang, kakunting hiwa lang. Talaga, maawa ka sa sarili mo pagka kumakain ko. Lalang-lalang ka mag-order ka, iuwi mo, doon mo nakakainin sa bahay mo, di ba? Oh? Pagka tinignan mo, nilagay mo sa bangkok, papiranggot. Pero that is, yan po ang talagang nangyayari ho, mga kababayan ko eh. Nakakaawa talaga, pero eto na po ang kalakaran ho sa ngayon. At mukhang hindi na po magbabago. Ito na po ang talagang the new normal. Ika nga ho, the new normal from here on. Ito na po ang normal ho natin, mga kabayan. Hindi na po magbabago. Ha? Catherine Calvin, cold compress na lang tayo. Ha? But tambak, work, kaya po multitasking ako. Beating the deadline. Alam ko naman, kayang-kaya mo yan eh. Kayang-kaya mo yan. Just don't overwork yourself. Take a rest pa rin. Kasi give yourself a chance to recover. Makapag-recuperate ka muna. Kasi mahirap naman yung ma-overdo mo eh. Pagkatapos magkakasakit ka. Lalong problema yan. Okay, di ba? Oh. Payo, matanda lang yan, ha?
Pero alam ni Catherine ang gagawin po niya dyan. Oh? So sabi niya, cold compress na lang tayo. Ba't work kaya multitasking ako. Beating the deadline. Okay. Ed, pausa. Maganda talagang tulungan ang ganyang mahihirap na pamilya. Kaya lang ang iba, naghihirap na nga, nagagawa pang magsugal at iba pang mga bisyo. Kaya nga titignan na ninyo yung mga pamilya na bibigyan ninyo. Oh? Alam po ninyo, minsan naglalakad do kami sa nilin sa isang sa kalsado ko. Meron pong matanda na nakaupo lamang. Naawa po sila at binalikan niya. Binigyan niya ng 50 pesos. Di ba? Ayun. Hindi niya alam na kami po ibabalik kaagad. No? Iniwanan na namin sa nakabalik ho kami. Meron na ho siyang bilog. Wala na ho tayo magawa yun. Ibigay mo na. Pero yun ang kasiyahan ng matanda. Diyos ko po, bakit naman po gano'n talaga? Pero tama ho yung observation ni Ed. Meron po mga ganyan. Pero siguro, alam na po nila kung ano makabubuti sa kanila. Pero mas maganda ho na kung meron din lamang po tayong pagkakataon. Sundin po niyo yung payo ho na ay mag-identify po kayo. Try to exert some effort to look for these people na gustong-gusto niyong matulungan. Wala kayong duda na mahirap. Siyempre, di ba? At kailangan po nila na ang inyong tulong. Ibibigay ho ninyo. Pero wag ninyong sasabihin po sa kanila until the day na kayo ay pupunta sa kanila. Yung bang i-identify lamang po ninyo na nandyan sila, makikita ho ninyo pagdating ng panahon on the 23rd or the 24th, bisperas na po yan, di ba? Araw na po ng Pasko yan talaga. Dadalawin na po nyo sila. Masusurpresa po sila eh. Maganda ho na yung masurpresa po sila. Bago kayo magpapakilala kung kayo po ay nag-identify. Bago kayo magpapakilala. Let them find out who you are. Then the time comes. Pagka nandun na po, makikilala po kayo. And that will be the time when you will really feel yung happiness. Happiness po sa inyong puso. Okay? So, ayan po sana, ayan ang gagawin natin itong Christmas po. Kahit paano, makakuha lamang po tayo 2 o kahit 3 na matutulungan itong darating na Pasko. Ang laking bagay na yan mga kababayan. Okay? Pwede ba? Pagka nakagawa po kayo ng ganyan, share the experience with us. Share the experience with us. Okay? And that will be for our next year's program already. Okay. Ed, kagaya ng ilang 4-piece beneficiary dito sa amin, kapag nakakakobra na sugal dito, inom ng alak doon, ayun ang hindi tama ho sa mga 4P beneficiaries po. Yung 4Ps na yun dapat po para sa pag-aaral ho ng mga anak ko ninyo eh. Diba? Hindi pag-inom ng alak. Nako, Panginoon ko po. Ay, hindi ko rin po alam kung anong gagawin ho dito. Dapat to pagsabihan po ang DSWD ho dito eh. Isumbong ho sila. Yung iba naman ho, talagang tong-itso dito, tong-itso dun. Nako talaga. Filipinos have that. Ay, nako. Mel Rodelio Militante. Ma'am, Catherine, natural lang na sumakit ang braso mo kapag binakunahan ka kasi sa braso tinurok ang bakuna. Pero kapag sumakit ang ulo mo, balik ka sa nagbakuna sa iyo. Ask mo siya, bakit sumakit ang ulo mo? Bakit sumakit ang ulo mo?
O, teka sandali ah. Bakit sumakit ang ulo mo gayong hindi naman sa sentido mo itinurok yung bakuna? Joke lang. Joke lang yan. Salbahe talaga ito si Mel, oh. Nathan Angelo Andaya, ito yung aking apo. Oh, malapit na matapos ang programa. Sumulpot pa rin si Jello. Apo, good evening sa iyo. Ha? Kay Ka-Emmy, good evening. Magandang gabi po sa inyo. Ha? Good evening po, Lolo Ben. Kumusta po kayo uli? Po, Lolo Ben, may tanong po ako sa inyo po. Sino po gusto po ninyong presidente po for 2022? Ingat po tayo ngayon. Wala naman pong iba. Pinakamaganda ho na magiging presidente ho natin si Ma'am Leni Robredo na po. Ha? Si Ma'am Leni Robredo. I think she is the most competent among all the candidates right now po. Pinaka-honest, sincere, pinaka-competent. He is next to the presidency already. Vice President, meron na po siyang pinagdadaanan. No? Kanya alam na po niya at saka yung experience yun, karanasan po niya sa mga nangyayari po ngayon, damang-dama po niya yan. No? Ang mga nasa laylayan will benefit from the presidency of Ma'am Leni Robredo. Jello, okay ba sa iyo yan? Thank you very much sa pagtatanong kay Lolo Ben. Wala na tayong oras po sa kabuuan po ng ating Your Honor, please, dito po sa ating broad streamcast communicators. Hanggang sa Lunes po tayo. Alas 8 hanggang alas 10. Ben Paipon here. Say thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.